Nasa estimated 1 billion na mga gulong ang tinatapon ng mga tao sa buong mundo bawat taon. Kaya naman may mga kumpanya ang gumagawa ng paraan upang ang mga basurang gulong ay muling mapakinabangan. Ang mga patapong gulong ay muling pinoproseso at dinudurog gamit ang mga makinang tulad nito. Ang iba naman ay dumadaan sa prosesong tinatawag na retreading, isang paraan ng pagre-recycle para muling magamit ang mga lumang gulong. Gamit ang natural rubber at iba pang raw materials, gumagawa sila ng bagong goma na may sariwang mga ukit at ikinakabit ito sa luma o nagamit ng tire casing. Bukod sa retreading, ang ibang lumang gulong naman ay ginagawang rubber bricks na ginagamit sa mga driveway at playground. Noong unang panahon, ang gulong ay gawa lamang sa simpleng kahoy hanggang sa nadiskubre ang potensyal ng goma. Ang kasaysayan ng goma ay nagsimula sa mga indigenous people ng Mesoamerica. Ngunit ang modernong gulong na alam natin ay naging posible lamang dahil kay Charles Goodyear na nakatuklas ng vulcanization noong 1839. Ang vulcanization ay isang proseso kung saan ang natural na goma mula sa mga puno ay hinahaluan ng sulfur at iniinit para maging matibay at heat resistant. Dahil dito, naging pundasyon ang goma sa pag-unlad ng transportasyon sa buong mundo. Pero bakit kailangan palitan ang gulong ng mga sasakyan? Malamang ay alam nyo na ang sagot para dito. Pero para sa mga hindi nakakaalam, ito ay para sa mas ligtas na pagmamaneho. Dahil kapag pudpud na ang tread o yung mga ukit sa outer surface ng gulong, nababawasan ang kapit nito sa kalsada. Delikado ito lalo na kapag umuulan dahil sa hydroplaning, kung saan nawawala ng control ang driver dahil dumudulas ang sasakyan sa basang kalsada. Kaya kung manipis na ang ukit, huwag nang ipilit. Oras na para magpalit. Kung kailangan ang regular na pagpapalit, ano naman kaya ang nangyayari sa mga binasurang gulong? Ayon sa ulat ng Tire Industry Project, umaabot sa 1 bilyong end-of-life tires o mga patapong gulong ang naiipon sa buong mundo kada taon. Ang mga waste tires ay itinuturing na isang malalang environmental nightmare. Ang mga gulong kasi ay gawa sa halo-halong natural at synthetic rubber, pati na rin ang iba't ibang chemicals na nagpapatibay nito. Maganda ito habang ginagamit pa sa sasakyan, pero kapag basura na, ang mga chemicals na ito ay nagiging malaking liability. Habang nakatambak kasi ang mga ito sa dump site at unti-unti itong nag-breakdown, naglalabas ito ng mga microplastics at toxins na maaaring humalo sa lupa at tubig. Pero bukod dito, ang malaking problema talaga sa gulong ay yung mismong durability nito. Dahil ang mga gulong ay gawa sa matitibay na materyales, aabutin ng ilang dekada bago ito masira. Habang nakatambak sa mga dump site, naiipunan ito ng tubig ulan na nagiging pugad ng mga lamok na may dalang sakit. Mas delikado pa kapag ang mga ito ay sinunog o aksidenteng nagliyab dahil diretso itong naglalabas ng mga lason sa hangin na nilalanghap natin. Dahil dito na-develop ang tire recycling at isa sa mga sikat na paraan nito ay ang retreading. Ang retreading ay isang masusing proseso kung saan tinatanggal ang lumang tread o yung pudpud na gomang may ukit mula sa tire casing. Pagkatapos nito, ang casing ay masusing ini-inspect para makita kung may mga damage o depekto ito. Kapag may nakitang sira, inaayos muna ito bago lagyan ng panibagong layer ng goma sa ibabaw ng casing para makabuo ng bagong tread. Sa paraang ito, ang dating patapon na gulong ay nagmumukhang bago at ligtas na uling gamitin. At bukod sa matipid, nakatutulong pa ito sa kalikasan. Pero hindi lang ito ang paraan ng pagre-recycle ng gulong. Dahil sa Nigeria, may isang tire recycling company na gumagawa ng iba't ibang produkto gamit ang mga lumang gulong. Sila ang Free Recycle. Dito, ang mga lumang gulong ay dinudurog nila para maging rubber crumbs na ginagawa namang mga bricks para sa mga driveway at playground. Ang mga bricks na ito ay hindi lang matibay at ligtas gamitin, kundi eco-friendly pa. At bukod sa bricks, naglabas rin ang Free Recycle ng tote at laptop bags na gawa sa 80% recycled materials na parte ng kanilang commitment para sa sustainable waste management. Sa kabuuan, ang pag-recycle ng gulong ay patunay na ang lumang gamit na itinuturing na basura ay may halaga pa kung gagamitan ng tamang teknolohiya. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng bagong produkto. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa ating kalikasan. Kung
nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!